Feeling ko hindi siya iniisip, hindi mo siya kailangan isipin na kailangan na mahalin ka pa rin nila, kailangan ganito pa rin yung pagkatay mo sa kanya. Kung sino ka talaga, kung anong klase kang tao, kung gaano ka sincere, gaano ka authentic. I think yun yung talagang pinaka-importante kung paano ka mamahalin ng tao at hindi ka nila iiwan. Para sa akin, hindi mo siya dapat isipin na kailangan ano pa rin ako, ganito pa rin ako sa kanila. For me, I just enjoy what I do. I enjoy what I get to do, every opportunity that I get to have. And bawat proyekto at bawat uwi ko dito sa Pilipinas, masaya ako na nandiyan pa rin sila. And grateful, of course. Siyempre na-mention natin at saka nung ginagawa ko yung voiceover na 2016 nung talagang ginulantang mo ang Pilipinas at saka actually ang buong mundo dahil sa hit song mo na Dahil Sa'yo. Doon ka talaga sobrang nakilala as Inigo Pascual, as Inigo, ganyan. May mga times ba sa career mo, di ba syempre growing up, alam naman natin ang tatay mo is the ultimate heartthrob, Mr. Piolo Pascual. Kahit na tatay mo siya, meron bang something sa'yo bilang anak na parang ang industriya talaga ay kahit na nandun na yung tatay mo as Piolo, pero kailangan ko pa rin talagang i-deliver kung ano yung pwede kong ma-offer to the table para i-love nila ako. Para sa akin, hindi mawawala yun bilang anak ng artista. Yun yung mga hindi madaling i-explain sa tao na akala nila pagka anak ng artista, madali mabilis yung daan mo. Hindi, kasi pagpasok mo, yung expectation sa'yo, ang taas na. Yung tingin sa'yo ng tao, kailangan magaling ka na sa ginagawa mo. Wala kang space, wala kang time na maging beginner. Kailangan yung expectation nila sa'yo, ang taas-taas agad. Para sa akin, never ko siyang inisip na challenge or never ko siyang inisip na mabigat sa akin. Sa akin, totoo naman talaga na wala rin naman talaga ako dito sa industriya ko. Wala yung binigay sa akin ng tatay ko na daan. And it's up to me na lang siguro kung paano ko siya i-interpret. Pero ako, i-interpret ko siya na blessing siya para sa akin. Isang karangalan siyempre ma-compare sa tatay ko na napakagaling na artista, napakagaling na at mabuting tao. Marunong makisama sa lahat, di ba? Hindi ko pinag-uusapan natin yung about you as a son of Mr. Piolo Pascual. Gusto malaman namin at ng mga nanonood at siyempre yung mga nakatutok sa atin, pwede ka bang mag-share ano ang typical day ng isang Inigo kapag hindi siya nagtatrabaho? Mahilig akong nasa bahay lang. Feeling ko sa age ko na lang din siguro ngayon, parang mas gugustuhin ko na sa bahay ako, gusto ko magbasa ng libro o manood ng mga series. Tumanda na actually. In other words, yun nga mismo, tumatanda na tayo. And as much as I don't want to admit it, minsan nagugulat din ako na lumagpas na pala ako sa 20, yung 25 years. Sa 27 na ako, so malapit na ako sa 30, sabi ko, this is not good. Tapos, pag umuwi ako dito, yung mga lumalabas sa BBB or yung mga bago Star Magic, kuya tawag sa akin, sabi ko, bakit? Bakit? Magkakasing edad lang tayo. Sa isip ako, gano'n na. Pero, syempre, it comes with time. It comes with maturity also. Do you also do mentoring na rin ba? With yung mga, di ba? Kasi syempre, as hindi na maalis ever, like for life na talaga yung dahil sa'yo mo, tapos you're doing many songs pa, nag-tar-share ka pa before, tapos syempre, continuous pa rin sa international scene. Meron na bang mga ganong moment na may nagpa-mentor sa'yo? How do you do that? How to be like you? How to be you po? Siguro meron mga yung songwriters din na nagtatanong sa akin, paano ba magsulat ng songs or paano ba gumawa ng melody or ano ba dapat kong unahin. Mga ganun lang naman. Wala pa naman yung tungkol sa how do you survive in this industry or something. Wala pa naman sa ganun. Meron siguro pero feeling ko binabrush off ko siya kasi ayaw kong maramdaman na may edad. Same lang tayo. Tapos doon ko naramdaman na sabi ko, ito pala yung nararamdaman nila Kuya Enzo, nila Kuya Jen. Nung ako yung bagong pasok, tas Kuya, ako yung nangaasar. Pero alam mo sa sarili mo, ginagawa ko siya on purpose. Tapos kung nakikita ko itong mga bagong sumapasok, sabi ko, Kuya. Oo, sabi ko, sinasadya itong mga ito eh. Pero yun na pala yun talaga. Yeah. Ito naman, balikan lang natin. Meron bang particular na project or role yung masasabi ni Inigo na talagang ito na yung pinaka naging turning point ng kanyang career? Role? Aside from, of course, yung dahil sa'yo nga. Siguro para sa akin, mas in-embrace ko yung sarili ko bilang aktor nung nabigyan ako ng opportunity
magawa ng CD sa States, yung Monarch. Yes. Kasi dito sa Pinas, halos lahat ng nabibigay sa akin na project is love team or galing Amerika. Yung tipong parang stereotype sa akin. So when I was able to do that in the States, doon ko mas na-appreciate yung craft ng pag-arte. To the point na ginawa ko ng sariling playlist yung character ko, may sariling cologne yung character ko. So from that point on, every project that I do as an actor, I apply those same techniques. Galing, no? Kumbaga nagkakaroon ka ng backgrounders sa mga characters na ginagawa mo. And yung mga nakikinig sa atin, if also nag-aspire sila to be an actor, pwede nilang gamitin din yan na technique. Kasi di ba that's how the theater actors work? Di ba na parang iniisip nila ano yung nuances, favorite color, etc. Hindi ko aside sa tatay mo, bukod kay Piolo Pascual, sino sa industriyang ito ang makukonsider mo talaga na biggest supporter mo throughout your career? Na artista? Yes, siguro yung pwede nakatrabaho. Marami, pero sa akin, top of my head, KZ Tandulo, masasabi kong ever since simula pa lang ako sa music at saka sa pag-artista. Fan na talaga ako natin KZ, pero lagi siyang, kahit natagal namin di magkikita, she will always chat me and say, hey, dinner tayo minsan. Kasi minsan ang sarap nun eh, parang hindi kayo nakita for a long time, pero merong initiative from your ate na oy, di na tayo, catch up tayo. Sarap sa pakiramdam na may ganun kay. Sino ba ba? Eric Santos also, one of them. Kuya Sam, Samuel B. Isa rin siya sa mga talagang naging kuya ko. Checks on me every time, from time to time. Perfect. Ito naman, ibibigay ko na yung floor para sa ating mga friends from the media. Pero some of them, dito na nasa akin yung mga questions nila. We will start with Kate Adahar of Random Republica. Nandito siya actually. Inigo, welcome back. Thank you. So my question is, how did your Hollywood stint make an impact on or change you as a person? Pati yung mga people you met there, ano yung mga impact mo? Siguro para sa akin, mas nabigyan ako ng self-confidence at paano ko i-view yung sarili ko para sa sarili ko. Kasi importante yun kung gusto mong tumagal at saka mag-last dito sa industriya. Parang kung sino yung tinitignan mo sa sarili mo sa mirror, kailangan binavalue mo yung taong yun. And I think when I was doing, mga acting dito sa Philippines, I struggled with that so much. I struggled with questioning if I was worthy enough of even having the platform or yung kung ano ako dito sa industriya bilang anak ni Piolo. So yun yung struggle ko for long time. After doing that, mas nagkaroon ako ng self-confidence, ng self-assurance kung sino ako sa industriya at sino ako sa sarili ko. Meron bang experience doon na wish mo mangyari dito sa setting na sa ganun ba? Surprisingly, mas na-enjoy ko yung paano tayo dito kasi not to say anything bad about the set in the stage. Sobrang saya na experience ko doon. Lalo na yung sarili ng trailer, tapos yung pagkain parang buffet. Parang ganun. Pero sa Pilipinas kasi pamilya yung meron ka, yung tipong lahat tropa mo, lahat pwede mong ayain. Kung saan-saan. That's something that I find very special. At saka lahat tayo dito tulong-tulong. Diba? Walang weak link sa pamilyang ko. Pwede mong i-share kay Ate Kate in related to that question, diba? Related to that question. Diba you mentioned from our past interview na parang sobrang amazed sila na you can do yung vlog more reels na a day in a life. So, meron kami mga moments na, kunyari diba, yung behind the scenes shoot. Yung mga nag-video sa amin, hindi nila alam na ito yung ginagawa ko sa Philippines at may career ako sa Philippines. So, akala nila, yun talaga yung first time kong sumalang. So, ito I would tell them, this is my first time being on a series in the States. Tapos, sabi nila, okay, you do the behind the scenes. Yung mga ginagawa natin sa ASA, may mga chill out. So sabi, hey guys, what's up? This is Neo. Why do you know how to do this? Why do you know what you're doing? And I was like, that's normal. Sa Philippines, kailangan lahat alam gawin. Congratulations. Thank you. Maraming salamat, Ate Kate. Naku, ang next na magtatanong ay si Kuya Franz sa Horda. Hi, Franz! Pasuyo lang po ng mic kay Franz, sorry. Oo, pass the microphone lang po. Ay, okay, Kenny, go na. Hi, Emily. It's a long time no see. Happy to see you again. Ayun, congratulations sa Monarch. Question kasi, actually medyo nabanggit mo na siya na yung pamilya, ganyan. So, okay, so medyo nakaka-establish ka na kasi na career here in the... Nakaka-establish ka na ng international career somehow. So my question is,
What keeps you coming back here in the Philippines? Bukod sa mga nabanggit mo na kanina na yung pamilya, ganyan. This is home. This is home to me. You know, no matter what projects I get to do in another place, another country. Ito pa rin yung bahay ko. Ito yung kung saan ako nagsimula ng career ko. And masaya ako na kahit na gumawa ng proyekto sa States, nakakabalik ako dito at nabibigyan pa rin ako ng opportunity na makapagtrabaho. You know, especially ASAP. I love coming back home to ASAP. I love being able to work and being able to perform. Because ang dami kong natutunan sa mga ginagawa ko dito at wala din naman yung craft, yung skills ko na yun kung hindi ko sinimulan dito. Question. Kayo nabanggit mo na rin yung parang part of na naging career track mo here in the Philippines is gumawa ka ng mga rom-com, mga love team, ganyan. So, now that, okay, sabi mo nga kanina parang lumipas na yung pandemic. So, are you open to doing mga rom-coms again? And on top of your head, sino yung mga naisip mo na pwede mo makatambal sa Star Magic, yung mga pwede mga bago sa TV, yung mga naisip mo na pwede mo makatambal kahit in just a project? Ako, di pa rin naman ako gumawa ng mga rom-coms, love teams, pero masaya ako na, you know, I'm able to expand my capabilities as an actor, as a solo act. And siguro, ayoko muna magbigay ng pangalan. Ayoko rin muna isipin siguro yung gano'n. This is, for me, I'm just happy that right now I'm able to work. But if you know, if I have to answer that question, the only person that I really could think of is Maurice. Because I mean, you know, I'm comfortable with her and we're very good friends now. I mean, we're good. There's no bad blood between us. And if given the right opportunity, I'd be down to do it. And last na lang, Inigo. Na-miss namin yung dahil sa'yo. It's been phenomenal, iconic up to this day whenever we hear that walk, Inigo. Na-miss namin. So, can we expect something from you in the next few months, weeks about sa music part? Yes, ngayon nasa proseso po ako na gumagawa po ako ng mga, last year nag-release po ako ng Heartbreak Trilogy na Heartbreak songs. And this year, I'm doing something different with my music. I think I'm gonna go back to my roots and kind of go back to the sound of Dahil Sa'yo. So, abangan po natin yun. Congratulations, Inigo. Thank you. We are proud of you. Maraming salamat kay Franz Sohordan. Ako, ito may question tayo from Kapamilya Vines, si Mikey Viñas. Ang tanong niya dito, actually nung nabasa ko yung question, sabi ko, oh nga, no, parang wala pa ako talaga nakita ng major. Ayan, ang tanong, would you consider a project with your father? Yes! Total ka boses mo naman siya, Mili ko. Ngayon naririnig ko nga siya ngayon ang magkasalita. Siyempre, I mean, siguro para sa akin, natatakot akong gawin yun kasi mapangasar kasi si Papa eh, mapangasar siya pag nag-host kami ng kasama. Kamali lang ako, sobra niya akong tatawanan. But acting-wise, depende, siguro sa magandang story, magandang project. Parang father and son, tapos isang babae lang yung pinagagawa namin. Hindi nyo alam, no? No, hindi ko na. Sino yung girl? Sino yung girl, if ever? Bukod kay Maris. Uy! Hindi kasi sinagot mo na si Maris eh. Oo, sino if ever? Ewan ko. Hindi ako naka-microphone. Hindi ako naka-microphone. Oo. Ah? Ilabas ko to? Hindi na pa siya manggaling, siya yung tinanong eh. Sino daw? Tinatanong nila lahat. Wala po alam. Hindi ko po alam ba ka dyan. Sorry po, hindi ko, sir, Buti na natin tayo nakamay. Nawala tuloy siya. Nawala tuloy siya. Hindi, sige, isip ka, if given a chance, yun, maganda yun, no? Father. siguro sa akin, I mean, we're good friends with her. Wala sa Papa. I think RC would be a good fit also. Sabi ko na kawat. RC eh, di ba nagkatrabaho na si Papa P tsaka si RC? Yung teleserye nila before? Oo, ayan, nakakatuwa yun. Susunod may other question pa si Mikey Viñas. After daw ng Fatherland, sunod-sunod na daw ba ang paggawa mo ulit ng pelikula? So I'm doing another movie next after this project sa States. I'm not allowed to talk much about it yet, pero tinanong ako kanina kung bakit puro movies yung ginagawa ko as of lately. I don't have it planned out. Diba tayo naman, kung ano man yung dumating sa atin na opportunity, grab lang natin yun. Dapat. So kung mabilin po ako ng isa pang pelikula dito sa Philippines, game.
walang hihindian. Basta laging maganda yung mga project, diba? Yes. Last question from me, meron dito si Stanley Fernandez of Certified Kapamilya. Heavy drama daw ang Fatherland. During the course or the shoot, have you ever tried asking your dad about pointers for your scenes? Or nagbigay din ba siya ng advice sa'yo? Kasi nga, segue ko na rin kay Mikey Viñas, dito nakasama mo sina Joel Lamangan, diba? At yung mga veteran actors. Yes, lagi akong nagtatanong kay Papa, lalo na dun sa mga heavy drama scenes na kailangan ko talagang ibigay ng todo. Nagtatanong ako sa kanya, ano bang dapat kong isipin kung yung personal pain ko ba? Paano ko ba i-relate? Or should I be the character? And you know, my dad says, whatever works for you, whatever works in that situation. At ganun din naman talaga, kung ano yung tamang gamitin mo, yung tamang sa feeling mo na mag-work para sa'yo. Kasi may mga times na gagamitin ko yung sarili kong hugot or mga sarili kong pain, pero hindi ka talaga maiiyak eh. Sometimes pala akong mapuhugutan. So, you know, being the character itself and transforming yourself into the character, which is why sa mga, mga arte dyan, doing the playlist, making the playlist of songs that you think your character will listen to before you even get on set, makes such a big difference. Kasi parang na-embody mo na yung karakter mo going sa set pa lang. Tama, kung saan siya tinatamaan, saan siya talaga kinukurot yung puso niya. Sa ano rin, pag sa mga heavy drama scenes, literal, bago ako sumalang sa set, kinakikinggan ko. Para, katulad ng Dance with My Father again, dun sa Fatherland. Pinapakita ko yun. Tapos, game na. Pero di ba, not as in Inigo, di ba? You're listening to that song dun sa character mo. Exactly. Thank you so much. And